Sa gitna ng pinag-aaralang bagong curriculum para sa basic education, nais ng isang grupo na maisama rito ng Education Department ang pagpapahalaga sa kalikasan kasamang pagtuturo ng tamang toxic chemical and waste management at pag-promote ng environment-friendly alternatives para na rin sa ating kalusugan. Kasama natin sa ating serbisyo ngayon si Ban Toxics Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Tony. Magandang hapon, Ruth, at magandang hapon sa iyong programa sa ating mga taga-nanonood at saka mga nakikinig. Maganda itong inyong panukala at inyong sinusulong, no, na mas parang higpitan pa itong mga toxic chemicals. Pero sa ngayon ba kasi, ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung nakikita nyo, halimbawa yung monitoring nyo na madalas din na parang may access doon sa mga toxic chemicals? Pakikwento lang sa amin. Tama yun, Ruth. Yun nga, nakakalungkot at patuloy pa rin yung mga pagbebenta ng mga ipinagbabawal na ng mga klase ng mga chemical, lalong-lalo na yung mga added chemical sa mga produkto dito sa ating bansa. Kamakailan nga sa pag-iikot na ginagawa natin talagang nakakakita pa rin tayo ng mga iba't ibang klase ng produktong ipinagbabawal na dito sa ating bansa dahil nga sa ito ay nagtataglay ng mga nakalalasong chemical na delikado, lalong-lalo na sa mga bata. At ito ay hindi lang sa bahay ng mga klase ng gamit, kundi maging sa mga paaralan. Kaya nga isa yan dun sa aming isinusulong na talagang mas paigtingin yung monitoring na dapat gawin ng ating mga regulatory agencies. And at the same time, once and for all, i-confiscate na talaga kagad para hindi na umabot ito sa kamay pa ng mga bata. Sige, pag-usapan natin ano ba yung common na mga toxic chemicals na sinasabi mong nasa merkado pa rin or even 'di ba yung mga ginagamit natin sa bahay, mga household products na hindi natin alam na toxic pala at yung iba nga dapat hindi na talaga binibenta. Tama yun, Ruth. Ang isa sa pinaka frequent na nakikita natin na both ginagamit sa bahay at maging sa mga paaralan ay itong mga bleaching agents, yung mga cleaning products, yan, madalas yan makita natin, maging sa mga paaralan. Nitong nakaraang June kung saan ay inilulunsad yung tinatawag na Poison Prevention Week, ay isa yan dun sa ating binigyan ng pansin. At tiyempo naman ay papasok yung pagbabalik eskwela, ay atin rin siyang binigyan ng pansin dahil nga sa napakadelikado nito. Very accessible ito sa mga bata, lalong-lalo na maski sa bahay. Kung hindi masyadong maingat yung mga parents o yung mga magulang para i-secure itong mga produkto na to, malalantad talaga sila at posibleng ma-ingest or ma-inhale or dapo sa kanilang mga balat itong mga produkto na to. Nitong 2022, every year, ang National Poison Management and Control Center ay naglalabas ng talaan ng mga very common toxic poison agents na idinudulog sa kanila for referral o di kaya for clinical advices. At kabilang yung mga binanggit natin. Ang isang example ko dito, Ruth, ay yung sodium hypochlorite. Kilalang-kilala natin yan. Ito yung mga cleaning agents na ginagamit natin sa bahay at maging doon sa eskwelahan. Sa merkado, pag pumunta tayo dito sa mga pamilihan natin, Ruth, ito yung medyo alarming dahil makakabili ka ng mga tingi-tingi, nakapakete, hindi ito, walang label ito, walang proper labeling at talagang very openly ibinibenta. Yun yung medyo delikado. Nagkaroon nga dito ng mga cases before sa atin, siguro narinig mo na yung issue nung nagkaroon ng accidental poisoning sa milk tea at iba pang mga products dahil nga naisama. Ang itsura kasi nito, Ruth, ay halos similar sa salt o sa asukal at saka sa asin. Kaya hindi mo masyado siyang ma-differentiate. Kaya napakadelikado nito. Another isa pang klase ng poison products ay yung hydrochloric. Ito yung medyo kilala natin, mas mga bleaching agents naman ito. Ito very common ito, even sa mga schools ay gumagamit yung ilang mga school personnels nito, kaya nga
during the time ng opening ng Brigada Eskwela, isa yan doon sa ating binigyan natin ng pansin sa mga schools na properly i-secure itong mga kagamitan na to, lalong-lalo kung gagamitin mo sa mga restrooms, sa mga CR ng mga bata. Pag yan ay naka-open lang dyan, ang itsura niya ay parang tubig, liquid. Yes. Mapapagkamala niya, especially kung nilalagay mo pa siya doon sa bottled lalagyanan ng tubig. So napakadelikado, kaya ito yung dahilan kung bakit Tony, oo. pinapaabot natin ito sa publiko. Yung mga binanggit mo, yun na nga nandun na tayo kasi common siya at ginagamit siya. So, ibig sabihin, easily rin siya nabibili sa mga grocery, no? So, ano ba halimbawa, itong binanggit mo na sodium, ano ba to, hydrochloride, or yung Hypochlorite. yung bleach na lang, ano ba dapat yung presentasyon niyaan when you buy it? Or ano ba dapat yung, sino ba dapat yung pwedeng mag-access niyan or makabili niyan? Anong form dapat para safe, to ensure na safe? Tama yan, Ruth. No? Unang-una, alam naman natin dahil in terms dun sa packaging, kailangan talaga may naka-indicate talaga dyan ng precaution. Napaka-importante niyan. Even yung mga ginagamit natin ay halos hindi ganun pa masyadong kumbaga sensitibo yung mga packaging natin. Kung lalagyan mo yan ng label na warning or any indication na talagang ito ay para ma-secure lang na hindi ito pupunta pa or mapupunta sa kamay ng mga bata, ay dapat nating gawin. Although dito sa atin ay kumbaga regulated yan. Yes. Kasi nga yan, it's supposedly an adult product, so dapat yung mga magulang lang talaga yung pwedeng gumamit. Kaya doon naman pumapasok yung intervention natin sa pagbibigay ng awareness patungkol dito para yung mga magulang mismo sa kanilang mga bahay o sa mga paaralan ay may secure nila itong mga produkto na to. Baka nga kasi yun nga kulang din yung information and education. Sige Tony, pagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si Tony Dizon ng Ban Talk 6 sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. At balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si Tony Dizon ng Ban Toxis. Pinag-uusapan natin itong kampanya nga ng grupo para mas higpitan ng paglabas itong mga nakalalasong chemical. Kanina binanggit mo yung kailangan kasi alam din lalo na ng mga kabataan at ng kanilang mga magulang yung tungkol dito sa epekto ng mga toxic chemicals. Ano ang maipapayo at ano yung gusto nyong mangyari or gawin ng gobyerno para rito? Doon sa Education and Information Campaign. At tama yun, Ruth, kailangan talaga mas paigtingin yung impormasyon at syempre yung enforcement na kailangan gawin ng ating pamahalaan para talaga once and for all matanggal ito sa merkado. Kasi very highly accessible ito, napakamura ng mga produkto, kaya andaling bilhin, andaling maabot ng ating mga kababayan. Kung medyo hindi tayo cautious yung sa produkto na to, ay posibleng nga magdulot ito ng pinsala, lalong-lalo na do sa miyembro ng pamilya na hindi alam na may ganitong klaseng kumbaga toxic product sa kanilang bahay. Bukod dito kasi ang isa pa sa mas pinupursige namin, ito kasi ay talagang sabihin natin itong mga binanggit natin kanina ay mga may immediate reaction kasi kagad na klase ng poison agents. Pero ang long-term na campaign na ginagawa ngayon ng Ban Toxics patungkol dito nga sa mga toxic products ay itong mga tulad ng skin lightening products na talagang pinupursige namin na matanggal dito sa ating mga pamilihan. Alam naman natin, napakatagal na, very vocal yung Ban Toxics sa pagkakampanya ng pag-alis ng paggamit ng mercury, na toxic mercury, sa mga whitening products. At ito ay hindi lang paaralan, hindi lang bahay, yung sa mga tao sa bahay ang gumagamit, kundi halos maraming mga tao ang gumagamit nitong skin lightening products, at yan yung pinaka number one na ipinupursige natin, Ruth, dito sa aming advocacy para maiwasan na nga, mabawasan na talaga at maalis itong mga toxic products dito sa ating bansa. Especially kasi yung iba dyan hindi rin talaga dumadaan sa FDA, na dapat trabaho rin ng ating mga DOH or FDA na suriin yung mga ganyang klase ng produkto. Etong si Alvin Torres, may question siya dito sa Facebook Live, yung
symptoms daw ng toxic poisoning, yung sakit ng tiyan. Well, I know you're not a doctor, pero kung may alam niyo naman yung mga ganito, di ba? Ano yung possible effect sakali nga magkaroon ng chemical poisoning at ano yung parang first aid para dito? Unang-una, dito sa mga binanggit natin kanina na mga bleaching or cleaning agents, talagang ito ay mga highly corrosive na klase ng chemical. So once dikit yan sa balat mo, talagang may irritation kagad. Yan yung mga initial. Kung ma-inhale mo yan, of course, ano yan, no? It's either mahihilo ka at yun kagad yung mga epekto nito. Ngayon, kung ingestion naman, yun yung medyo delikado dahil ang target nitong ganitong klaseng chemical ay ma-suppress yung oxygen. So kaya talagang once na magkaroon ng accidental intake, ay mahihirapan siyang huminga, and at the same time nagkakaroon ng burns, nasusunog yung dinadaanan nito papunta doon sa ating tiyan, at napakadelikado nito. In fact, sabi pa nga ng ilang mga medical experts ay wag daw i-vomit, wag ilabas, dahil nga mas ang tendency pa nun ay mas madaan pa niya uli yung ating internal organs. In fact, kailangan talaga ng medical attention kaagad, immediately, tumawag talaga sa pinakamalapit na hospital or dalhin kaagad yung pasyente para matugunan kaagad o malagyan kaagad siya ng first aid medication. Okay. Napakahirap lalo-lalo na kung very accessible itong mga produkto na to. At kailangan talaga ng pag-iingat para yun ito nga, ay maiwasan. Tony, kasi karaniwan ito yung ginagamit natin sa panlinis, di ba? Halimbawa nitong nagka-pandemya, very conscious tayo, di ba? Talagang spray tayo ng spray kung saan-saan. Yung iba hindi na nga, yung mga, even yung use ng bleach, no? Ano bang alternative or anong maisasuggest mo na pwedeng gawin? Sa totoo lang, kung i-research lang natin, Ruth, napakaraming pwedeng maging alternative na cleaning products dito sa atin. Mga natural materials pa nga yung ginagamit. In fact, yung kalamansi ay isa sa pinaka number 1 na cleaning agent. May cleaning properties talaga siya, kaya even do sa mga jewelries at iba pang mga ginagamit natin ay pwedeng magigamit siya. Yung vinegar, yung suka, ay isa rin sa pamamaraan. In fact, yan din yung pinupursige natin sa mga schools during the time na toxics-free school campaign tayo, Ruth, ay mas pinromote pa natin yung mga alternatives na mga cleaning materials para whether ma-access man ito ng mga bata, at least hindi ganun kataas ng tendency ng poison na maidulot dun sa mga bata. Huli na lang, dun sa mga gustong, dyan sa viewers natin na gustong maging bahagi ng inyong grupo at inyong advocacy, no? Paano kayo makukonduct at paano makasali sa grupo nyo? Pwede po kaming mag-iwan po ng message or pwede niyong bisitahin yung aming Facebook page. I-type nyo lang po din, i-click nyo lang po yung Ban Toxics at iwan po kayo ng message dun po sa amin. Very active po kami sa social media via Instagram at saka sa X, yung dating Twitter. Meron din po kaming mga social media accounts, or pwede nyo pong bisitahin din yung aming website. I-search nyo lang po yung Ban Toxics at doon pwede na po kayo mag-iwan ng email, mag-message po sa amin. At yun, very active po kami related to issues ng toxic chemicals and waste dito sa ating bansa. At Ruth, nagpapasalamat ako sa programa mo at binigyan mo kami ng pagkakataon para Thank you din sa'yo. ipaabot itong aming advocacy. Maraming din salamat kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng Ban Toxics.